Hello mga kapatid! Birthday ko nga pala ngayong September 19. Pero nag-celebrate ako September 18. Sinalubong na lang namin yung September 19. May pupuntahan kasi ako mga kapatid. ng September 20 mga kapatid. Masyadong maaga yung alis namin. By the way mga kapatid, noong September 17 nga pala ginawa ko tong coffee jelly. Para kinabukasan malamig na siya. Ito nga pala yung mga pinamili ko mga kapatid noong September 18 ng umaga. Katuwang ko nga pala dito yung asawa ko mga kapatid. Tapos noong September 16, nauna ko nang pinamili sa Pure Gold yung mga seasoning na kailangan. Tsaka yung mga pasta, nakita nyo naman yun. Ginawan ko rin yun ng video mga kapatid. Ito nga pala mga kapatid, nagpre-prepare na yung asawa ko para sa kalderetang manok. Bumili nga lang pala ako mga kapatid ng 3 kilong manok para sa lulutuin na kaldereta. Ito nga pala mga kapatid, pinalambot muna ng asawa ko. Ginisa lang muna niya ito sa sibuyas, bawang at luya. Tsaka niya nilagyan ng paminta mga kapatid. Ang gagamitin nga pala namin dito ang seasonings para sa kaldereta is yung mamasitas. By the way mga kapatid, sabi nga pala nung mga bisita ko, napakasarap daw nung luto ng asawa ko na kaldereta. Nag-aagaw daw yung anghang at sobrang napakalasa. At hindi rin daw ito malansa mga kapatid. Naku, pag nagpapaluto talaga ako sa asawa ko, yan yung number 1 rules. Ayaw ko na malansa. Ayaw ko na masyadong maamoy yung karne. Kung mapapansin nyo, iba-ibang hitsura ng gayat ng gulay. Ako kasi may gawa niyan mga kapatid, hindi ko kasi alam kung anong style ang gagawin. At ito naman yung iihawin namin mga kapatid. Tilapia at bangus. 300 pesos nga lang pala ito mga kapatid, lahat na to. Paano ba naman mga kapatid, napakabait talaga nung kaibigan namin. Meron kasi siyang pesto ng tilapia at bangusan sa palengke. Kaya sobrang nakatipid talaga ako mga kapatid. Pa-birthday na daw kasi niya sa akin yung iba mga kapatid. By the way, maraming salamat Jerry. Ito nga pala yung naluto nung asawa ko mga kapatid. Gusto ko nga pala ito palagyan ng foil kaso sabi niya wag na daw. Kaya tingnan nyo naman kung anong naging hitsura. Pero mga kapatid, masarap yung pagkakagawa niya, katamtaman ang luto. At eto naman yung ribs ng baboy mga kapatid. Bumili nga lang pala ako neto ng 2 kilo. Hinati ito ng asawa ko, yung isa ginawa niyang bulalo. Tapos yung isa naman sinigang niya sa gabi. Tingnan nyo naman mga kapatid, hindi na magkanda umayaw yung mais sa sobrang dami. Nakahanap kasi ako ng murang bilihan ng mais mga kapatid. 2 piraso, 20 pesos lang. Kaya dinamihan ko na talaga yung bili ko mga kapatid. Sayang kasi minsan lang to, madalas 50 pesos kada 1 piraso. At ito naman yung inihiwalay ng asawa ko mga kapatid, yung isisigang daw niya sa gabi. At ito nga yung finished product na niluto ng asawa ko mga kapatid. Napakansarap nito mga kapatid. Lalo na nung nalasing ako, sarap na sarap akong higupin. Nag-aagaw yung tamis, anghang at ang alat. Kahit napakaraming sabaw nito mga kapatid, ubos na ubos to nung gabi. Napakagaling ngang magluto ng asawa ko. Sarap na sarap din dito yung mga bisita ko mga kapatid. Yung iba nga napa-take out pa. By the way mga kapatid, ito nga pala yung mga ginayat ko para sa pansit at sopas. Yung asawa ko nga rin pala magluluto ng pansit mga kapatid. Ibinatad ko nga pala muna yung pasta sa tubig upang mabilis maluto. At para hindi na rin siya nikit-nikit mga kapatid kapag niluto. Tingnan nyo naman yung asawa ko pagod na pagod habang nagluluto, tumatagaktak talagang pawis. Alam nyo na kung bakit masarap, may halong pawis lahat ng luto ng asawa ko. Char! Tingnan nyo naman mga kapatid, itsura pa lang masarap na. Sa sobrang sarap niyan mga kapatid, hindi ako nakatikim. Hinayaan ko na nga silang mag-take out mga kapatid kasi wala rin namang kakain dito sa bahay. Ito nga pala yung mga ginayat kong hotdog para sa spaghetti at sopas mga kapatid. Una nga palang sinalang ng asawa ko yung pasta ng spaghetti mga kapatid. 2 kilos lang yan. Baka kasi masayang mga kapatid pag masyadong dinamihan ko. Nadala kasi ako nung nakaraan mga kapatid, wala lang kumain. Wala rin naman ako mapagbigyan kasi iilan lang yung mga kapitbahay ko dito. At eto nga pala yung finished product mga kapatid. Masarap yan mga kapatid. Akala nyo
nyo lang malabnaw kasi gawa ng condense. Tuwang-tuwa nga sila sa luto ng asawa ko. At eto nga pala yung niluto kong sopas mga kapatid. 2 kilos yan, tapos 3 gatas yung inilagay ko. Nako mga kapatid, pwede na kayo mag-swimming dyan sa sobrang dami. Tawang-tawa nga yung asawa ko. At eto nga pala yung pinakustomize kong cake. Maraming salamat pala Ian at sa asawa mo sa napakaganda at napakasarap na cake. Ilang beses na nga pala ako nakapagpa-customize sa kanila mga kapatid. Naku, napakasarap talaga at napaka-quality. Yung cupcake nga pala mga kapatid, regalo lang yan sa akin ni Ian. At eto nga pala lahat ng mga handa ko mga kapatid, at eto rin yung mga iinumin namin. Buti na lang talaga magaling magluto yung asawa ko, napagaan ang buhay namin. Ako tamang tambay lang, tapos siya sige ang luto. At eto nga pala yung paa ng manok, pangpulutan. Napaka-quality kasi niyang pulutan mga kapatid. Tipid na, masarap pa. Naku, nalasing talaga ako kagabi mga kapatid. Tawag talaga ako nung uwak nung pagkagising ko nung umaga. Tingnan nyo naman yung mga bisita ko, napakansaya nila. Lasing na nga kami niyan mga kapatid. Tingnan nyo naman sa Ate Mary, nalulumbay na sa sobrang kabusugan. Sonic? Hanabishi. Lasing na nga pala kami nito mga kapatid. Hindi na, tabunan na ako. Yun talaga yung Oo. Ay, pasok iba ako ng ano. Tingnan nyo naman si Ian, hindi ko alam kung kumain ba to ng 1 linggo. Huling-huli nga pala si May, nagtitake out ng spaghetti. kung kayo gawin ito, uwi ko. At eto nga pala lahat ng pumuntang mga katrabaho ko mga kapatid. At eto naman yung mga taga Xiaomi. At eto naman yung mga kapatid ng asawa ko. Maraming salamat po sa lahat na nagpunta, napasaya nyo ko. Thank you sa bag, Liit at Alpi. Thank you rin sa gift na mascara, Ate Mary Ann. At thank you rin sa pa-cake, Lian. Thank you rin sa cupcake, Ian. Ang bilis ng panahon no mga kapatid. Makin nyo yun, 26 na ako. Happy birthday to me.